Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Ganda, di ba? Sobrang ganda. Sobrang ganda ng promise na yan. Now, ang question ngayon, okay, ganito, this verse kasi, katulad ito nung Philippians 4:13. This is one of the most loved, if not the most loved, I think the most, the banner verse for all Christendom is John 3:16, no? John 3:16. At alam niyo po ba, yan John 3:16 na yan, akala ng marami, nung sinabi ni Jesus yan, nagpipreach siya sa mga disciples niya o sa mga followers niya. Hindi po, ang kausap niya dyan ang isang Pharisee, si Nicodemus, galing sa faction na identified na lumalaban sa kanya, no? Kinakalaban nila si Jesus, no? Pero mataas din ang respect ni Jesus sa mga Pharisee kasi mga expert sa law yan, sa Torah, no? Pero most of them are identified na talaga na hindi maganda trato kay Jesus. Ibig sabihin, itong grupong to, grupo ng kalaban. Okay? Sa madaling salita, no? If you are gonna put a shade on them, black and white, no? Kagaya ng ginagawa ng marami, brushing everybody with the same paint, no? Ganun, one stroke, same paint, everybody. Basta ganitong partido yan, masamang tao yan. Basta hindi ko kaparehas, masamang tao yan. O, hindi ko siya type, hindi ko siya kakampi, ganun. No, alam niyo po, kung walang Nicodemus na lumapit kay Jesus para magtanong ng sincere questions galing sa isang kalabang faction, ay wala tayong John 3:16. Baka wala rin tayong John 3:3. Kasi lahat yung sinabi ni Jesus sa kanya sa isang private conversation. Okay? Kaya wag tayong laging galit. Wag tayong inuuna natin yung galit. Okay? Kasi yan, mas kailangan nating i-reach out yung mga taong hindi natin kaparehas. Okay? So, ayan. Ngayon, pupunta na tayo dito sa Jeremiah 29:11. Kanina nagkukwentuhan kami ng pamangkin ko. Pamangkin ni Mrs. Di pamangkin ko na rin. Okay? So, si Franz, no, na napakagandang lalaki at napaka-talented. Konti na lang aabutan na ako. Yan ang sasabihin mo. Pag may mas pogi sa'yo, sasabihin mo lang, pogi mo konti na lang aabutan mo na ako Naalala ko tuloy dati, nag-preach si Pastor Paul Bartolome nung nandun pa ako sa Novaliches. I was a youth pastor there. So, kami, youth camp, joint fellowship. Grabe, intense, grabe yung move ng Holy Spirit, nag-iiyakan na. Tapos sabi ni Pastor, hindi kailangan ni Lord dito ng magandang lalaki. Nasa likod ako. Nung narinig ko yun, no, out of the blue lang talaga, hindi ko napigilan. Napasigaw ko, sabi ko, sakit niyo magsalita, Pastor! Okay, so nagtinginan sila lahat sa akin. Sabi ko, joke lang. Hindi kailangan ni Lord ng magandang lalaki. Anong ginagawa ko dito? Jeremiah 29:11. Okay? So, happily, this is one of the most loved and most used part of the scriptures. Okay? Sadly, this is also one of the most misused and abused parts of the scriptures. Why? Okay? Yan. Kasi laging ginagamit ito pang entice, no? Pang invite. Uy, alam mo, sumama ka sa amin kasi yung mga pangarap mo sa buhay matutupad yan because sasabi ni Lord, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, plans to give you hope and not to harm you, plans to give you hope and a future. If you're going through something, nakita nila may problema ka, sasabi, alam mo, hindi will ng Lord yan na may problema ka. Kasi sabi ni Lord, I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and the future. So are you going through pain right now? The Lord never intended to harm you, so that walang kinalaman si Lord dyan. Okay? So dapat hindi ganyan. Dapat ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Yan. Anong i-effect ko dun? Masayang tunay. First blood. Labo nung napinig. Alam niyo po, ibig sabihin ng masayang tunay, ibig sabihin kahit anong sitwasyon mo. Kasi yung hindi masayang tunay, superficial lang. Masaya lang sila pag may inuman, ganun, kapag may party, pag uwi sa bahay, malungkot ulit.
Pag uwi mo, kalas-kalas na, tapos na yung good times, hihiga ka sa kama, nakatitig ka sa kisame, nagbibilang ka ng butike, tapos yung luha mo, dahan-dahan pumapatak dito. Ay, sabihin nyo sa akin, hindi totoo sinasabi ko. Diba? Halos lahat tayo dumaan sa ganyan. Eh. Yung mga superficial happiness, diba? Na-amuse lang tayo. No? Yan, totoo yun, na-amuse lang tayo. Akala natin happy tayo, yung pala na-amuse lang tayo. Ibig sabihin po ng amuse, yun, di ba yung amusement park? Muse. Ibig sabihin ng muse, think, thoughts. Musings, thoughts. Kaya yung music, thoughts yun ng composer, di ba? Kaya yung mga musicians, mga songwriters, mga preachers, saka teachers yan eh. Tinuturo nila yung advocacy nila through their songs, di ba? Yan, kaya pag pinapakinggan mo lagi, na-absorb mo yung thoughts nila, yung thought pattern nila kasi musings. Muse, amuse to stop thinking. So, kung tumigil lang pala tayo mag-isip, hindi pala talaga tayo naging masaya. Tumigil lang tayo mag-isip. Tapos nung nag-resume na tayo sa pag-isip, na-realize natin hindi pala tayo masaya. Okay. So, balik tayo dito sa Jeremiah 29:11. Sabi ko, nung nakaraan, no, hindi lang ako, pati yung mga seniors, pati lahat ng mga seryoso sa pagbabasa ng Bible, if you want to understand the context, the simplest way to do this is read back one verse and then read one verse forward. Okay? Ganon. Para nakasandwich sa gitna yung iyong gustong verse. Okay? Alam niyo po ba, ayun, nabanggit ko pala kanina, nagkakwentuhan kami ni Franz, no? Nabanggit ko sa kanya, alam mo ba, sila Jesus hindi nagme-memory verse. Huh? Oh, sila Paul, hindi sila nagme-memory verse. Bakit? Kasi walang verse noon. Wala. Nagme-memory scriptures sila. Okay? Kaya, bihira silang ma-out of context. Kasi, hindi sila nagfe-favorite lang ng isang verse. Binabasa nila yung buong story. Diba? Kaya sinasabi ko, we live by the book, not by one verse. Intindihan niyo po? Okay? Ang delikado niyan eh kasi yung pag isang verse lang, no? Parang yung 'di ba yung mga yung drawing na ano, basta may nakita ko yung drawing na ano na yung isda ano kagat-kagat ng ahas, 'di ba? Tapos naka kagat-kagatan ng ahas yung isda. Tapos nakasulat, "Wow, ang galing ang tapang ng ahas, ang napaka-noble, nililigtas niya yung isda para hindi malunod." 'Di ba, 'di ba? So, ganoon. So, na-out of context tayo. Bakit? Kasi hindi natin tinitingnan yung buong storya. Okay? So, usog tayo ng konti. Lagi nating nire-recite yung Jeremiah 29:11. Meron na ba kayong narinig na nag-recite ng Jeremiah 29:10? Ito po yung Jeremiah 29:10. This is what the Lord says. When 70 years are completed, when 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my gracious promise to bring you back to this place. Tapos sinabi niya, for I know the plans that I have for you. Ano yung 70 years? Ba't ang tagal? Ba't ang tagal ng hintayan? Ano yun? Atras ka pa. Usog pa para malaman mo. Punta tayo dito sa verse 4 ng verse 29. Okay? Okay lang ba sa inyo? Okay lang? Parang ayaw niya eh. Verse 4 ng chapter 29. This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon. Ito ang pinasasabi ng mga pina-exile ni Lord, no, ng mga pinatapon sa Babylon galing sa Jerusalem. Yan, kasi itong mga to hindi nakinig. Nagpa-prophesy na si Jeremiah na mag-repent kayo, change your ways, mag-repent kayo. Kasi pag hindi darating yung judgment, tapos darating yung Babylon, tapos hindi natin sila kayang labanan, mananalo sila. Tapos sabi naman ng mga happy-go-lucky na ibang prophets doon, hindi, alam nyo, sa totoo, sabi ng Diyos, hindi mananalo ang Babylon sa atin. Ayun, ubos sila na nun, no, na-exile sila. Yan. Tapos ang lungkot nitong story na to, kasi ang alam ko yung hari tsaka yung anak niya, kinuha ganun kasi dati, yung ancient days, grabe, dinukot yung mata, tapos pinatay, so, ganun. Yung prince, pinatay sa harap ng king, ganun, tsaka hindi naman mababait yung mga kalaban, Babylonians yun, mga salbahe talaga, so ganun ginawa sa kanila. Bakit? Kasi hindi sila nakinig, paulit-ulit, again and again. Alam niyo itong Book of Jeremiah, ang nipis lang nito, pero alam niyo yung span of time niyan, 40 years yan, 40 years. 40 years na nagwa-warning si Jeremiah, ang tagal-tagal pa, ulit-ulit siya. Tapos ang ginagawa nila kay Jeremiah, bata pa nga si Jeremiah, nakatandaan niya na lang, no? Bata pa siya nung una siyang tinawag ni Lord, Tapos ayaw na nga niya sabihin, Alam niyo kung ba't ayaw niya sabihin? Kasi ginugulpi siya, Minsan dito ginulpi siya, pinagtulungan siya ng yung mga prophets na gusto nila puro masasaya lang yung prophecy. No, nakarinig sila kay Jeremiah na puro warnings na pag hindi kayo nagbago, darating ang Babylonia. Awa sa akin ng Jerusalem, kailangan yung sumuko na kayo kay Lord, magbago na kayo ng mga ways ninyo. Yan.
Ayun, binugbog nila si Jeremiah tapos hinagis sa balon, parang si Joseph, no? Buti hindi nila binenta sa Egypt, no? Baka naging Prince of Egypt din to sana. Speaking of Prince of Egypt, si Joseph, alam niyo po bang si Joseph ang pinakatuwid na tao sa buong Bible? Tanong niyo kung bakit? Kasi po, sa sobrang tuwid niya, pagdating niya sa Egypt, ginawa siyang ruler. Ginawa siyang ruler nung sobrang tuwid nun, ruler ka. Last mo na yan, last mo na. Okay. Tapos sabi niya, ayoko na sabihin. Yung ginugulpi naman nila ako. Tapos sabi niya, pero pag hindi ko naman sinabi, yung salita ni Lord, grabe, parang apoy, parang nasusunog yung dibdib ko. It's like fire burning in my heart na kailangan ko sabihin. Ganun yung sabi sa akin ng papa ko dati. Alam niyo yung tatay ko nung buhay pa yun, nagpipreach yun sa bus, sa MRT, sa jeep, nagpipreach yun. In fact, no, a week before he passed away, nung galing sila ng Tarlac, pauwi, bandang from Tarlac to Bulacan, nag-preach sa bus. Grabe, ano yun, nakaka-recover lang niya from a stroke. Kaya nakuha agad kasi naka-recover siya, ayaw pa rin papigil, magpipreach pa rin siya. Kasi daw, pag may impression siya galing si Lord na mag-preach, magpipreach siya. Kasi sabi ko pa, ba't mo yung ginagawa? Meron namang church, pwede ka naman dun sa church, o kaya pag in-invite ka, ba't nagpapakahirap ka dyan? Hindi ba pwede magpahinga ka na lang habang buong biyahe? Ang sabi niya, anak, pag sinabi ni Lord mag-preach, magpe-preach ako kasi hindi mo alam kung meron dito na hinahabol ni Lord na nandito kasama ko sa sasakyan at isang beses ko lang yung makikita, kailangan niyang marinig na mahal siya ng Diyos. True enough, meron ako isang experience kasi nakakahiya. Bino mo nasa jeep, may nagpipreach yung tatay mo. Ano ba yan? Diba? Tapos yung iba akala, manghihingi ka. Nagpipreach, manghihingi yan. Di ba? No? Hindi nanghihingi si tatay. Siya pa nga nagbibigay ng tracts. No? Ayaw niyong tumanggap sa ganun, sabi niya. Tapos magpapaalam muna siya sa driver as courtesy, lalo pag bus. Okay? Yan. Tapos, ang gagawin niya, one time, nasa monumento kami, pagbaba namin, hinabol kami ng isang pasahero. Tapos, alam niyo sabi ng pasahero, umiiyak yung pasahero. Alam mo sabi ng pasahero, brother, pastor po ba kayo? Pastor, salamat po . Gusto ko lang sabihin sa inyo na salamat. Kasi po, backslider po ako . Hanggang sa jeep, hinabol ako ni Lord. Maraming salamat po. Kaya si Jeremiah ganun, no? Parang apoy yung salita ng Diyos sa dibdib niya. So kahit ginugulpin nila siya, kahit anong gawin sa kanya, sinasabi niya pa rin. Pinagkakaisahan siya ng mga prophets na gusto, puro lagi lang masaya yung mga prophecy. Ayun, sinasabi niya pa rin. Verse 4, tinanin niyo, di ba galing tayo sa verse 11, umatas tayo ng verse 10, sabi ni Lord sa verse 10, 70 years. Maghintay sila ng 70 years. Kasi I know the plans I have for you. Okay? 70 years, hintay kayo 70 years because I know the plans I have for you. Verse 4, sabi niya, this is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon. Build houses and settle down. Ibang-iba to doon sa sinabi ni Lord doon sa mga Israelites nung galing sila sa Egypt na titira kayo sa mga bahay na hindi ninyo itinayo. Eto, tinuturuan sila ni Lord, dati, titira kayo sa mga bahay na hindi ninyo itinayo sa lupa na ibibigay ko sa inyo. Tama? Dito, pagdating kay Jeremiah, iba naman, dahil sa tigas ng ulo nila, nung kinuha na sila, dumating na sila sa Babylon, ang sabi na ni Lord sa kanila, yung mga nandyan sa Babylon, makinig kayo magtayo kayo ng bahay dyan. So, hindi na sila titira sa, hindi nila tinayo. Sila na magtatayo ng bahay. Sa tigas ng ulo nila, ganun nangyari. Magtayo kayo ng bahay dyan, build houses and settle down. Plant gardens and eat what they produce. Marry and have sons and daughters. Find wives for your sons and give your daughters in marriage, so that they too may have sons and daughters. Increase in number there, sa Babylon, increase in number there, do not decrease. Also, seek the peace and prosperity of the city, that's Babylon, to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. O anong masama dyan, Kuya Ruther? Eto. Okay, kaya importante yung context. Okay, yung culture. Pakinggan niyo po ito. Kung merong pinaka-patriotic na mga tao sa mundo, mga Hudyo po yun. Meron tayong mga bayani, di ba? Pero hindi lahat dito talaga patriotic. Masyado nga tayong colonial In fact, yung ibang bayani nga natin, pinatay ng mga ibang Pilipino rin. Dahil yung mga ibang Pilipino, colonial mag-isip. Tama? Dito lahat sila patriotic tong mga to.
Isipin ninyo, no? Si Daniel, pag nagpe-pray, nakaharap sa bintana na nakaturo sa direction ng Jerusalem. Napaka-patriotic nila. Etong utos ni Lord na to, sobrang ano to, may kasabihan nga na if you do not humble yourself, life will find a way to humble you. Eto si Lord, sabi niya dun sa mga Israelites na nandun na sa Babylonia, talo sila sa gera eh. So dinala na sila dun. Ang sabi ni Lord, diyan na kayo tumira, magtayo kayo ng bahay diyan, magtanim na rin kayo diyan, kainin niyo yung tinanim ninyo diyan. Ibig sabihin, pangmatagalan to. Tapos sabi ni Lord ito, mag-asawa na rin kayo diyan. Yung mga anak ninyo, ikuha nyo ng asawa nyo diyan. Alam niyo ba gaano kahirap? Yung mga Hudyo, ayaw nila noon. Bawal sa kanila yun ever since eh. Insulto sa kanila yung mag-aasawa ka na hindi mo lahi. Lalo, mag-aasawa ka ng lahi ng sumakop sa inyo. Eh yan ang sumunog sa bansa namin. Sinunog nila yung bansa namin eh. Nagkasira-sira yung temple namin, wasak-wasak yung pader namin, tapos yung lahi ninyo, makikipagbati kami sa inyo. Dito sa inyo, makikitira kami. Sa madaling salita, to sum this up, to paraphrase this, ito sinasabi ni Lord, Israel, makinig kayo. Huwag na kayong pumalag. Huwag kayong magre-rebel, mag-submit na lang kayo dyan. Okay? Kung gusto nyo pang mabuhay, okay, ito yung mercy na binibigay ko sa inyo. Okay? Ito yung grace na binibigay ko sa inyo ngayon. Sa tigas ng ulo ninyo na hindi kayo nakinig dun, sinabi ko darating yung Babylonia, sasakupin kayo. Pag di kayo nagbago, di pa rin kayo nagbago. Pinapatayin ninyo yung mga prophets na pinapadala ko. Ginugulpin ninyo yung mga spokesperson ko. Tapos dumating ngayon, ayan, pero merciful ako, ganito, wag na kayong pumalag, hindi kayo dyan makisama kayo dyan. Pag nag-prosper yung bansa na yan, prospered na yun. Superpower nga yung Babylon. Okay? Pag nag-prosper yan, magpa-prosper din kayo. Sakit, ang hirap lunukin nun. So, para sa isang Hudyo, sobrang hirap lunukin. Ito mga taon to pumatay sa magulang ko, ito mga taon to pumatay sa lolo ko, tapos I will try to live at peace with them. Tapos ibibigay ko pa yung mga anak ko para mapangasawa nila. Tapos doon ako magtatanim, tapos kakain ako na tumubo sa lupa nila. May lupa naman kami, Lord. Bakit hindi na lang doon kami babalik? Sabi ni Lord, 70 years. 70 years. Pagkatapos ng 70 years, for I know the plans that I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ano yung ibig sabihin? Revelations 3, lagi natin narinig yung 3:20, 3:19, di natin narinig. Those whom I love. Si Jesus mismo nagsabi nito kasi letter to sa churches eh. Sabi niya kay John the Beloved, those whom I love, I rebuke and discipline. Ano yung rebuke sa Tagalog? Binasa natin sa Mark 16. Di ba? Jesus rebuked the disciples. Sa Tagalog, pinagalitan ni Jesus yung mga disciples. Pinagalitan. So, sa simpleng Tagalog, yung mga mahal ko, pinapagalitan ko, tsaka dinidisiplina ko. Okay? Sabi ni Arion kagabi, ano ang difference ng follower at tsaka ng disciple? Ang difference ng follower at tsaka disciple, discipline. Ulitin ko yung follower, follower mo sa Twitter, follower mo lang yun. Sumusunod-sunod lang yun. Pwedeng mag-commit, hindi pa siya nagko-commit sa'yo, nag-follow lang siya, nakikiusyoso. Yan yung mga umiiwan kay Jesus nung wala ng tinapay. Yan yung mga sinabihan ni Jesus. Di ba? Nasa hill si Jesus, tapos nakita si Jesus nila Peter, tapos sabi nila Peter, nandiyan ka lang pala, Lord. Ang dami naghahanap sa'yo. Hinahanap ka ng mga tao. Di ba? Tapos nagdatingan yung mga tao. Datingan yung mga tao, sabi ni Jesus. Hindi niyo naman ako sinusundan dahil sa mga salitang sinabi ko. Sinusundan niyo ako kasi nabusog kayo eh. Sinusundan niyo ako kasi nabusog kayo. So ibig sabihin, hindi naman talaga ako yung gusto niyo. Gusto niyo yung pagkain. Masama ba yun? Masama bang gusto mong pagkain? Hindi naman. Pero kung yun ang dahilan, kaya ako sumusunod kay Lord, may problema tayo dyan. Okay, bakit? Kasi never si Lord, pakinggan niyo po ito, never si Lord gumamit ng... Nung si Abraham po, nung sinabi niya si Abraham, sinabi niya, i-bless kita yung mga magbe-bless sa'yo, i-bless ko din. Okay? Special calling kay Abraham yun. Tapos sabi niya, ang tindi ng pinapagawa kay Abraham, iwan mo yung pamilya mo, tapos pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa'yo. Saan po? Basta ituturo ko sa'yo. Isipin mo, aalis ka para ka si Dora the Explorer, iiwan mo yung pamilya mo, tapos hindi mo alam kung saan ka pupunta. Buti man lang sana kung may kasama kang unggoy na nagsasalita, tapos bag na nagsasalita, tapos may mapang nagsasalita.
Wala naman. Di ba? Sabi lang ni Lord sa kanya, Abraham, ang sarap ng buhay natin dyan ha. Kasama mo buong pamilya mo, lahat ng kailangan mo, nandyan ha. Opo, sino po kayo? Ako ang Diyos. Yan, papakilala ako sa'yo. O, ganito gawin mo, Abraham ha. I-bless kita. Gusto mo ba yun? Opo. O sige, iwan mo buong pamilya mo. Saan po pupunta? Basta ituturo ko sa'yo. Akala nyo madali yun? Ang hirap nun. Sobrang hirap nun. Try mo ngayon, magtuutos ka lang. Di ba? Eto pera, bumili ka. Saan? Basta. Saan ako pupunta? Basta malalaman mo. Malalaman mo na lang, mararamdaman mo yan pag malapit ka. Kaya nga, di ba commended si Abraham dahil sa faith niya? Kasi grabe faith nun. Grabe. Tayo mga obsessed tayo sa security. Gusto natin talaga, mula umpisa hanggang dulo, alam na natin kung saan. Magpapamember ako diyan pag alam ko talaga yung mangyayari sa araw-araw, di ba? Kaya nga tayo nahihirati sa mga ganyan eh. Ang taong 2020 ay magiging swerte. Ayan ang nangyari sa Year of the Metal Rat. Naging Year of the Mental Rat. Obsessed tayo sa security, di ba? 70 years, sabi ni Lord. For I know the plans I have for you. Plans to give you hope in a future. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun, hindi yung ibibigay ko lahat ng trip mo sa buhay. Hindi po yun ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, yung sinabi ni Lord kay Isaiah, sa Isaiah 55:8. For my ways are higher than your ways, my thoughts are higher than your thoughts, as far as the heavens are from the earth, so my ways are from your ways, my thoughts are from your thoughts. Hindi tayo parehong mag-isip. Sa simpleng salita, ganito, Israel, alam ko mahirap kainin ng pride ninyo, pero kailangan nyong matuto dahil sobrang tigas ng ulo ninyo. Binuhay ko pa rin kayo kasi mahal ko kayo. So andito kayo para matuto kayo. Huwag na kayong pumalag, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Mag-humble kayo, mag-submit na muna kayo. Alam ko ayaw nyong gawin yan, pero yan ang kailangan nyong gawin, so sumunod muna kayo. Kasi alam ko yung plano ko para sa inyo. Maganda yung plano ko para sa inyo. Sa simpleng salita, Israel, alam ko yung ginagawa ko. Alam ko yung ginagawa ko. Parang yung sinabi ni Lord kay Job, who is this who clouds my judgment? Who is this who clouds my judgment? No. Naintindihan niyo po? Ito, pampatibay po ito ng tuhod. Ibig sabihin nito, pag meron kang gusto sa buhay, tas hindi nangyari, hindi ka pa rin bibitaw kay Lord. Kasi alam mo, kahit anong mangyari, dumaan ka sa apoy, dumaan ka sa tubig, hindi ka maano. Kahit na umabot sa kamatayan, hindi ka kaya ihiwalay sa pagmamahal ng Diyos. So, ang pinaka-context nito, ang pinaka-ibig sabihin ng Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you. Alam ko yung plano ko sa'yo. Alam ko yung ginagawa ko. The verse prior to that, hintay kayo ng 70 years, sundin nyo muna yung mga sinabi kong sobrang hirap gawin, para sa isang Hudyo, napakahirap gawin yan. Mag-humble kayo, mag-repent kayo. So Jeremiah 29:11 is not a statement to entice you to a better life. No. Jeremiah 29:11 is a call to repentance. It is a call to humility, a call to submission, and a call to repentance. Telling you that God is sovereign and God is in the throne and He knows what He is doing because He is the master planner. Para yung engineer at saka yung decorator na nag-aaway. Bakit mo hinukay ng malalim? Gusto ko ba na sasabihin ng engineer, alam ko yung ginagawa ko. Alam ko yung, ako nagplano nito eh. Ako yung nagplano nito eh. Naintindihan nyo? Sa madaling salita, huwag kayong mas marunong pa sa akin. Yun ang sinasabi ni Lord sa Israel. Huwag kayong mas marunong pa sa akin. Ako taga-plano. Pwede ba sundin nyo na lang muna ako ngayon? At tinigas ang ulo nyo, tinan nyo nangyari, oh. Hindi ko nga yung gusto mangyari sa inyo, sobrang tigas ng ulo nyo, eh. Tapos papalag na naman kayo, huwag na kayong pumalag. Kasi alam ko yung plano ko sa inyo. Ako ang nagplano, maganda yung plano ko sa inyo. Basta, if you would just humble, dikit-dikit yan, pati doon sa Chronicles, di ba? If my people who were called by my name would humble themselves and pray and seek my face, then I will hear from heaven and I will heal their land. Nakatahi yan. Those are precious pearls stringed together all the way to Revelations. So sinabi ko kanina, Revelations 3:19, those whom I love, I rebuke and discipline. Alam niyo po, katulad ng sinabi ko kagabi, pag nagbabasa ka ng Bible, lahat ng nakasulat sa Bible valid. You cannot rule out one in favor of the other kasi mas gusto mo lang o mas convenient mo lang yung isa. Hindi Diyos ang turing mo kay Lord nun. Genie. Taga-grant ng wish. Hindi po genie si Lord.
Okay? Yan. Ang ino-offer ni Jesus, salvation, peace of mind, rest for the soul. Okay? So, okay din naman yung mga financial blessings. Maganda po yan. Na-appreciate ko yan. Kaya nga, na-appreciate ko yung mga nagsisid dito, di ba? Pero, paano ko sasabihin sa isang sheikh sa Dubai na hindi nakakilala kay Jesus? Ano sasabihin ko sa kanya? Kung maging friend ko siya, paano ko siya sesiran? Sasabihin ko, alam mo, kapatid, pag sumunod ka kay Jesus, bibigyan ka niya ng Ford Everest kagaya ng binigay niya sa akin. Patawanan ako noon. Bakit? Kasi 10 Lamborghini noon eh. Naka-Lamborghini siya eh. Naka-Ferrari siya eh. Gold-plated pa nga eh. Tapos sasabihin ko yung sa akin, Diyos ko, totoo kasi meron akong Ford Everest. Hindi kasi yun ang basihan. Maganda yun. Pero hindi ka pupunta kay Lord para dun. Eh di para lang din si Satan. Sabi ni Satan kay Jesus, tinan mo yan, nakikita mo yan lahat, bibigay ko yan lahat sa'yo. Sundin mo lang ako. Ang sabi ni Jesus, umalis-alis ka nga sa harapan ko, na alibadbaran ako sa'yo. Hindi yun yung sinabi, pero parang ganun. Di ba? Umalis ka nga sa harapan ko. Diba? Bakit? Bakit? Kasi hindi nga yun. Hindi tayo sumusunod kay Jesus para dun. Okay? Ulitin ko hindi tayo sumusunod kay Jesus para dun. Pero i-bless tayo ni Lord. Maganda yung plan niya eh. Pero hindi... Yung public servant nga lang pag tumakbo ng office di ba? Sasabihin niya, di ba kumikita yun ng malaki pag public servant ka, di ba? Pag public servant ka, kumikita ka ng malaki. Ganun lang mga senador. Ang laki ng kita niyan. Pero may narinig na ba kayo ng senador? Iboboto niyo ba yung senador? Pag sinabi ng senador, tatakbo ko yung senador kasi malaki ang kita ng senador. Iboboto niyo ba yun? Hindi. Ang iboboto niyo, yung nandun, kahit alam niyang kikita naman siya, pero kasi may sahod yun di ba? Magkano sahod ng senador? No? Pero, nandun siya kasi gusto niya maglingkod sa bayan. Yun ang iboboto mo, yung gusto maglingkod sa bayan, hindi yung kasi malaki lang ang kita. Ganon din sa mga Christians. Okay? Susunod ka kay Lord, you become a disciple. Disciple strongly implies discipline. That's the related word. Doon yan galing, discipline. Di ba sa martial arts, may 5 families of discipline sa martial arts. Ewan ko kung nadagdagan na. Di ba? May karate, may jeet kune, may taekwondo, may boxing, may wrestling. Tapos divided na yun sa iba-ibang section. Alam ko lang kasi nag-combat sports ako dati. Alam niyo yung combat sports, yung MMA, muntik ko na pong ikamatay yan. Nag-train ako kila doon sa gym nila Sir Alvin Aguilar, yung founder ng ng URCC. Nag-train ako dyan, 6 months, muntik ko ikamatay ang mixed martial arts. Alam niyo po ba yun? Kasi, muntik ko talaga ikamatay. Kasi minsan, sabi ko kay misis, Han, ang sarap ng training Gusto kong may amateur event dito. Gusto kong lumaban sa amateur fight. Sabi niya, subukan mo, papatayin kita. Ayun po, muntik talaga ako mamatay nung araw na yun. Muntik ko talagang ikamatay. So, kalma lang, okay? So, ito po yung context ng Jeremiah 29:11. Now, if you're quoting this verse, to use this to exude hope, huwag kang mawawalan ng pag-asa kung anong pinagdadaanan mo ngayon kasi alam ng Diyos yung ginagawa niya sa buhay mo. Kumapit ka lang kay Lord, kasama mo si Lord, huwag kang bibitaw. Alam ni Lord yung ginagawa niya for He knows the plans that He has for you. Tama yun. Pero kung sasabihin mo, may problema ka, naku, dapat ang Kristiyano hindi nagkakaproblema. Kasi sabi ni Lord, I know the plans I have for you, plans to give you hope in the future and prosper you. May problema ka, hindi kay Lord yan. Ayun, mali po yun. Sorry. Pinaghihintay pa nga dito, 70 years 70 years. Kaya sabi ni Isaiah, they who wait upon the Lord shall renew their strength. Kasi 70 years, imagine. Maghintay ka talaga para ma-renew yung strength mo. Okay? So if you're in that period of your life, when you are waiting, I want to encourage you, submit lang kay Lord. Just do as He asked you. Submit lang kay Lord. Read the Word. Kumapit ka lang kay Lord. Huwag kang bibitaw. Why? Because His promise is true. He knows what He is doing. He is the master planner. He knows you. Siya ang nagtahi sa'yo sa loob ng sinapupunan ng nanay mo. He knows you better than you know yourself because He knows the plans that He has for you. Plans to prosper you and give you hope and not to harm you and give you hope and a future. So kapit lang, humble yourself before the Lord because He knows what He is doing. Hallelujah.
That's our lesson for tonight. Maraming salamat po. Thank you so much for being with us. Sana po may natutunan kayo. Use that verse, no? It's very, very powerful, but please don't abuse it. Okay? Thank you so much, everybody. So, once again, ito po ang nag-iisang laugh trip at good vibes sa Bible study series sa buong daigdig that teaches you to know the light so you don't lose your way in the darkness like a true Bible ninja. Wata! Unstoppable!